Sa punto po ito, makakausap natin si LTFRB Chairman Attorney Jaime Jacob. Magandang tanghali po, Attorney. CPR Kanghel po ito. Magandang tanghali po sa inyo. Attorney, ano ho ba ang mga isinang-alang-alang ng DOTC at LTFRB para po dito sa itinakdang 40 km per hour speed limit para po sa mga bus? Ano po yung first part ng question? Ano ho yung mga isinaalang-alang po ng LTFRB at ng DOTC para dito sa yung 40 km speed limit? Yung ang primary consideration po ng plano pag-impose niyan ay yung public safety, yung kaligtasan po ng hindi lang po ng mga pasahero kundi yung mga pedestrians natin at yung mga motorists. Ito po kasi ay dahil doon sa maraming accidenting naganap. Yung pong last year lang more than 300 po yung injured, 70 plus yung namatay dahil sa aksidente. Kaya minabuti po ng DOTC na maglatag ng ganitong policy na maglagay ng speed limit. At hindi lang speed limit, kundi siguruhin na meron naka-install na gadget o device sa sasakyan na kahit anong apak gawin ng driver doon sa accelerator ay talagang hanggang doon lang sa speed limit. Tatas po yung kanyang sasakyan. Ito ho yung pakay ng speed limiter para kahit walang nagbabantay na MMDA, hindi pa rin makakalusot itong mga speeding bus drivers. Opo. Kaya lang umaalma po kasi yung mga bus driver kasi parang 10,000 pesos ata yung gastos nila doon sa speed limiter. Ang pagkakaintindi ko po, isa lang naman yan sa marami pong klaseng speed limiter o speed gobyerno. Iba-iba po yung presyo nila. Bahala naman pong mabili yung mga operators kung alin doon ang kukunin nila. Pero basta lang approve nila po yun sa TTI o sa TESDA. Okay. So hindi naman kailangan pare-pareho. Ano ho ba yung itsura ng speed limiter? Bawat bus kailangan meron? Oo. Lahat ng bus, at initially po dito lang naman sa Metro Manila, bus lang naman, at meron po sila naman hanggang December of this year para makapag-comply in full. Pero sisiguruhin lang po namin na bawat buwan, a certain percentage of their total number of units ay na-install na nito para hindi naman po bigla at by December. Pero ano ho itsura nito? Maliit lang ba? Saan po ba ito kinakabit? Iba po yun. Ang iba po kinakabit sa makina. Iba naman ay doon sa accelerator mismo. Iba-iba po yung technology. Kaya nga iba-iba yung presyo. Alright. Pero Attorney, ano ho ba yung mga parusa na ipapataw doon sa mga bus driver na lalabag po doon sa speed limit? Pinag-uusapan pa po namin kasi lalabas pa lang naman namin yung MC. Pero kami naman sa LTFRB ay tatlong klase lang naman yung parusang pwede namin ipataw. Yung multa, yung suspension ng prangkisa, at cancellation ng prangkisa. Ang malinaw lang po sa directive ng DOTC kasi sa kanila po yung policy at planning body ay yung parusa ay ipapato hindi naman po doon sa driver kundi doon sa operator na siyang may komplikasyon na mag-install nito at hindi lang po doon sa particular na sasakyan na hindi na-comply kundi po doon sa buong fleet. Ibig sabihin yung buong pag-aari niyang bus. Pagka may isang nag-violate doon na wala nito sa buong fleet po yung penalty. Pero Attorney, alam naman po natin yung mga motorista, talaga namang pabor kung para sa kaligtasan nila. Pero may mga nagtatanong din, hindi ho kaya na dahil dito baka mas mapabagal yung daloy ng trapiko. Anong magiging epekto nito doon sa traffic flow? Kasi hihinto sila, tapos pagka hihinto sila kumuha ng pasahero, di ba? Tapos pagka alis nila, 40 kilometers per hour po sila. Opo. Ganito po yung naging observation ng mga pag-aaral na nagawa ng DOTC. Dito po sa Metro Manila, mula ng basta kung nagpipick up ka ng pasahero, nagbababa ka ng pasahero, bilang na bilang lang naman yung oras at lugar na kung saan pwede ka magpatakbo ng more than 40 kilometers per hour. Kung hindi ka naghahabol ng pasahero. Ang nangyayari po, maraming aksidente kasi unahan kapag pick up ng pasahero, so nagiging reckless yung ating mga drivers, nagiging mabilis yung takbo. At po doon, dahil kailangan nilang mag-overtake doon sa nasa unahan nilang bus, nakaka-occupy sila ng more than one day. Minsan dalawa o tatlong days na nag-focus ng traffic. So kailangan talaga stick to their lane na kasi meron naman silang nakatakdang linya na, di ba?
Oo, sa tingin po, siguro sa pag-aaral, pagka 40 ka lang, malamang hindi ka makakapag-overtake. Kaya talagang papagal. Okay. May konting diferensya po ito sa oras ng pagbiyahe ng ating mga pasahero. Pero sa tingin naman namin, yung kaunting panahon na delay compared naman doon sa karagdagang safeguard sa safety ay katanggap-tanggap. Ay, attorney, kung sakasakali, kailan ho ipapatupad itong bagong speed limit para sa mga bus? Papalabas namin po ito by March na rin naman bukas. Baka by mid-March, makalabas na yung MC. Ang full compliance po, December pa naman. Okay. Pero sisiguruhin pa namin na every month ay a certain percentage ng total number of units ay ma-install na. Halimbawa, meron siyang 50, sabihin natin, kung pwede, sa isang buwan, by April, may 10 na, by May, may 20 na. Okay. So, lalagyan po ng sistema parang yung pagpapakabit ng receipt issuing device dun sa mga taxi. Parang gano'n? Alright, so December. At susunod po yung sa provincial operations naman. At siguro yung sa ibang denominations, bukod naman doon sa bus. Well, Attorney Jaime Jacob, LTFRB Chairman, maraming salamat po at magandang tanghali po. Maraming salamat po.